Legacy in Disguise. Kabanata 28. Nag-alinlangan si Riley Chin. Sumisigaw ang kanyang damdamin ng galit at pride, ngunit nanag ang katotohanang hindi niya kayang tapatan ang halagang binanggit. Sa huli, tila gutay-gutay ang kanyang tinig nang sabihin, sumusuko na ako. Parang bomba ang pumutok sa loob ng silid. Ang duwag. Napahiya ang pamilyang Chin. Akala mo kung sino, wala palang panindigan. Naghalakaw ng mga tao, habang si Riley Chin ay parang binuhusan ng kumukulong mantika. Namutla siya, pinawisan, at napako sa kinatatayuan na parang bata sa harap ng magulang na nabisto ang kasalanan. Para siyang binagsakan ng langit at lupa. Pinagsisihan niyang dumalo. Sana'y nagkulong na lang siya sa bahay. Pero mas lalong lumalim ang kanyang galit nang makita niya ang sarkastikong ngiti ni Juliet Montroy, ang mapanuksong ngiting tila nagsasabing, I told you so. Naglalagablab ang mga mata ni Riley habang sumugod palabas ng kanyang silid. Tuluyan na siyang pinakain ng pride. Hinarap niya si Adrian Laurent, punong-puno ng galit. Sinadya mo to, hindi ba? Nilaglag mo ako sa harap ng lahat. Single niya. Kalmado lang si Adrian habang umiinom ng tubig, tila walang pakialam sa sigaw ni Riley. Walang pumilit sa'yo. Ikaw ang pumili na pumasok sa kompetisyong to. Nagsisisi ka na ba sa kahangalan mo? Biglang sumabat si Juliet Montroy, malamig ang boses na parang yelo, Mr. Riley Chin, may mga alituntunin ang subasta. Magbid kung kaya mo, kung hindi, umupo ka na lang at manahimik. Nanggotel ang kamao ni Riley Chin. Gusto niyang sumagot, gusto niyang gumanti, pero hindi siya makatingin ng diretso kay Juliet. Sa halip, binagsakan niya ng tingin si Adrian at nagbanta, hindi pa tayo tapos. At mabilis na pumasok sa kanyang silid, dala ang pagkatalot kahihiyan. Napailing lang si Adrian. Ang pamilya ng Chin, nakasalalay ang kinabukasan sa isang arroganteng bata. Nakakatawa. Walang pasubaling ginamit ni Adrian ang premium black card ni Henry Chin para bayaran ang kwintas. Tila ba masarap isipin kung ano ang magiging reaksyon ni Henry kapag nalaman niyang si Riley ang dahilan ng malaking gastos. Justice served, bulong niya sa sarili. Sa nalalabing bahagi ng subasta, hindi na nagpakita ng kahit anong ingay si Riley Chin. Halatang natameme sa presensya ni Adrian. Mabuti nga, isip ni Juliet habang lihim na nakangiti. Isang dambuhalang bagay ang itinulak papunta sa entablado. Nakaayos ito na parang sirang bahura, balot ng lumot, damong dagat, at shells. Ngunit may kakaibang enerhiya itong taglay. Napalingon si Adrian. May kung anong aura ang bumalot sa paligid. Pati si Master Jaime Yuval sa kabilang silid ay napatayo sa interes. Ito ang tunay na kayamanan, sabay nilang naisip. Inihayag ni Dexter Perrin, ang inyong nasasaksihan ay isang natural na nabuo na talaba, mahigit 100 taon ang tanda. May natatanging disenyo ito na hindi makikita sa ordinaryong alahas. Tumambad ang isang translucent na gininto ang pulang interior, kumikinang na parang amber sa ilalim ng liwanag. Bamulong ang mga tao, parang mga anak sa harap ng mahiwagang kwento. Amber. Talaba. Magkano kaya to? Ang panimulang presyo ay 9 milyon, ani Dexter. Agad nagsimula ang bidding, mabilis na lumobo hanggang sa 12 milyon. Isa-isa nang umatras ang mga hindi handa. Pero ang mga tunay na may alam sa halaga ng ganitong bagay, hindi umatras. Tumayo si Master Jaime Yuval, at sa tinig na parang dumadagandong sa katahimikan, 15 milyon. Lumingon siya sa paligid, at sa isang kilos ng autoridad, namigay ng mga anting-anting ng kapayapaan. Lahat ay natahimik. Sino ba naman ang maglalakas loob na lumaban sa isang alamat? Tahimik si Dexter Perrin, ngunit sa likod ng kanyang ngiti ay isang pagkabigo. Alam niyang nalabag ang espirito ng patas na bidding. Pero sino bang kayang kumontra kay Jaime Yuval? Biglang, isang tinig ang pumutol sa katahimikan. 30 milyon. Nayanig ang buong silid. Napalingon ang lahat. Ang binatang simpleng nakadamit lang, siya ring sumupalpal kay Riley kanina. Isang malakas na bulungan ang sumiklab. Siya ulit. Sino ba talaga ang lalaking yan? Nilalabanan si Jaime Yuval. Baliw ba siya? Sumimangot si Jaime Yuval, tila nabastos sa harap ng madla. Ang kanyang tingin, matulis na parang punyal, ay tumarak kay Adrian. Si Riley Chin, pati si Juliet Montroy, ay nanlaki ang mata. Hindi makapaniwala si Juliet. Adrian Laurent. Gaano ba kalalim ang bulsa mo? Gaano kalakas ang loob mo? Hinayla siya ni George Rousseau, namumutla sa kaba. Adrian, tama na. Huwag mong galitin si Master Yuval. Hindi ito laro.
Ngunit hindi natinag ang binata. Tahimik lang siya. Payapa ang mata, ngunit determinadong parang naglalagablab ang kaluluwa. Papa, may kutob ako. Hindi ito basta bagay lang. Isa itong susi. Hindi na nakasagot si George. Lumapit si Riley, pilit ipinapakita ang tapang na wala naman talaga, anong ginagawa mo? Sinusubukan mong agawin ang kayamanan ni Master Yuval. Alam mo bang delikado yan? Ngumisi si Adrian, malamig at may halong pang-OM, subasta ito. Kung may pera ka, magbid ka. Kung wala, umupo ka at manahimik. O baka gusto mong matalo ulit? Hindi nakasagot si Riley. Binalot ng katahimikan ang kanyang kahihiyan. Lumingon si Master Yuval, galit na galit. Ikaw na naman. Alam mo ba kung sino ako? Pero tumayo si Adrian, taas noo, titig na hindi matinag. Hindi mahalaga kung sino ka. Ang mahalaga, gusto ko ang talabang ito, at sa akin ito mapupunta. Tahimik ang lahat. Walang gustong sumali. Isa itong banggaan ng kapangyarihan, ng dalawang nilalang na tila hindi kayang matakot. May matatag na reputasyon si Master Jaime Yuval, hindi lang sa bansa kundi pati sa labas. Iginagalang siya ng lahat, ngunit ang batang ito. Napakayabang. Paulit-ulit na sinira ang kanyang plataporma, nakakagalit. Mas nakakagalit pa, naglakas loob pa itong sigawan siya sa harap ng lahat. Pambihira. Para bang hinahanap talaga nito ang kamatayan. Napanganga ang buong silid. Sino ba tong batang to? Bulong ng isa. Sinigawan si Master Yuval. Wala na ba siyang balak mabuhay? Si Master Yuval, isang bantog na Feng Shui Master, ay may libu-libong paraan para wakasan ang buhay ng isang tao nang hindi man lang nadidiligan ng dugo ang lupa. Gayunpaman, kahit galit na galit siya, pilit pa rin niyang pinanatili ang composure para makuha ang tahong sa murang halaga. Kaya't ngumiti siya at nagsalita, kaibigan, kanina sa labas ay nagka-misunderstanding tayo. Maliit na bagay lang yun. Huwag mong hayaang maapektuhan ang bid mo. Kung magpapresyo ka para lang gumanti, hindi ba masyado ka namang seryoso? Inihanda na ni Master Yuval ang 15 na milyong piso para sa tabala, ngunit kung pareho silang magiging matigas ni Adrian Laurent, baka pumalo pa ito ng higit sa 30 milyon. Ayaw niyang umabot doon. Kaya pilit niyang hinimas ang sariling galit, umaasang uurong si Adrian. Pero hindi nagpatalo si Adrian. May ngiti pa sa labi nang sabihin, hindi ako gumaganti. Gusto ko lang talaga tong talaba. Kung kaya mo, tumapat ka. Kung hindi, dumaan ka na lang sa gilid. Kumuulo na naman ang eksena. Pucha. Nilalaro lang talaga ni Adrian si Master Yuval. Tahimik ang mukha ni Master Yuval, ngunit para hindi gumastos ng sobra, sinubukan pa rin niyang pakiusapan ito. Talagang gusto ko itong talaba. Bigyan mo naman ako ng konting respeto. Tiningnan siya ni Adrian. Walang bahid ng paggalang sa mga mata. Respetuhin kita. Kilala ba kita? Tahimik ang silid, bawat isa'y naghihintay ng susunod na sagot. Sabihin mo na lang, hindi mo ba talaga kayang bayaran to? Namula ang mukha ni Master Yuval. Sa tanang buhay niya, wala pang nagtanong sa kanya ng ganyan, lalo na mula sa isang binatang halos kasing edad lang ng mga apo niya. Nawala ang pasensya niya. Lumamig ang tinig niya. Mukhang kailangan kong ituro sa iyo kung paano rumspeto. Magsimula na tayo. Taasan natin ang pusta. Tignan natin kung hanggang saan ang yaman mo. Magbabayad ako ng 50 milyon. Nag-echo ang boses niya sa buong auction hall. Uminit ang eksena. Ramdam ang tensyon sa hangin. Simple lang ang patakaran, kung sino ang mas may pera, siya ang hari. At ngayon, pilit na tinatalo ni Master Yuval si Adrian sa pera. Pero sa halip na matakot, walang bakas ng kaba sa mukha ni Adrian. Dalawang salitang matatag ang binitawan niya. 100 milyon. Boom! Parang sumabog ang silid. Tumalo ng 10 beses ang presyo sa loob ng ilang minuto, ito na ang kasaysayang auction. Lihim na napangisi si Adrian. Alam niya ang intensyon ni Master Jaime. Sige. Gusto mo ng bid war. Maglaro tayo. Pero kung wala kang panestos, umalis ka na lang. Nagkakagulo ang mga tao. Walang takot si Adrian. Batang ito, mariing sabi ni Master Yuval, gusto mo talagang gulo. Ngumisi si Adrian, gulo. Hindi. Ikaw ang hindi makapaniwala na may mas matapang sayo. Pagsisisihan mo to. Banta ni Master Yuval. Kung gusto mong patayin ako, hintayin mong matapos ang auction. Sa ngayon, babayaran ko ang talaba. Kaya ikaw, tumapat ka kung kaya mo. Ramdam ang kidlat sa hangin.
Nanlalamig si Juliet Montroy sa takot, habang nanlalaki ang mata ni George Rousseau. Magkakaroon ba talaga sila ng alitan sa isang tulad ni Master Yuval? Pero sa halip na umatras, lalong tumapang si Adrian. Umatras ka habang may oras pa, babala ni Master Yuval. Pasensya ka na, tugon ni Adrian, pero hindi ako umatras para sa mga kagaya mo. Tumigas ang panga ni Master Yuval. Nasa alanganin na ang reputasyon niya. Kung akala mong makakalusot ka lang dito at agawin ang akin, nagkakamali ka. Tahimik ang lahat, naghihintay sa susunod na mangyayari. Hinamon ni Adrian ang kanyang titig. Sige, tignan natin kung sino talaga ang mas may gusto nito. Bang! Bumagsak ang martilyo ng auctioneer. Sold! Ang talaba ay kay Ginoong Adrian Lawrence sa halagang 100 milyon. Nagpalakpakan at nagbulungan ang mga tao, habang ang mukha ni Master Yuval ay parang ulap na uulan. Tinalo siya ng taong hindi man lang niya kinikilala bilang karapat-dapat na kalaban. Master Yuval, bulong ni Riley, hindi mo siya palalagpasin, hindi ba? Tumahimik ka, Riley. Single niya. Napahiya ka na. Ngunit habang nag-uusap-usap ang karamihan, lumapit si Juliet kay Adrian. Mag-ingat ka. Si Master Yuval, hindi yan basta-basta nakakalimot. Ngumiti si Adrian. Hindi ko siya inaalala. Kung maghihiganti siya, siya ang dapat maghanda. Tahimik na sumang-ayon si George. Sana alam mo talaga ang ginagawa mo, Manugang. Tumango si Adrian. Malinaw ang mga mata, handa siya sa anumang mangyari. Ang auction ay nagsisimula pa lang. Ang 100 milyong ginastos para sa isang talaba ay nagpaikot ng maraming ulo. Pero si Adrian. Kalma lang. Habang nasa sasakyan pa uwi, kinausap niya si George. Walang dapat ipag-alala. Pinayagan akong gamitin ang pondo ng pamilyang Chin. Hindi na nila ako pipilitin pa. Pagdating sa bahay, habang nasa trabaho si Elise, kinuha ni Adrian ang talaba. Matapos itong linisin, kumislap ang gininto ang pulang talukap, may misteryosong liwanag. Mabilis niyang binasag ito. 3 puting perlas ang lumitaw mula sa loob, ang kakanyahan ng talaba. Isa sa 7 kayamanan ng Budismo ang mga ganitong perlas. Sa loob ng maraming siglo, sumisipsip ito ng asensyang espiritual ng karagatan, napakabihira, at perpektong materyales para sa pagpapahusay ng artifact. Kinuha ni Adrian ang 3 Sea Spirit Orbs, at pinagsama ito sa Blood Dragon Thunderwood. Ginamit niya ang kanyang espiritual na enerhiya upang gumawa ng mga handprint, sinindihan ang kulog na enerhiya ng kahoy. Sumipsip ang talaba ng enerhiya. Kumislap ito ng gintong liwanag. At nagsimula na si Adrian sa enhancement. Maingat na tiningnan ni Elise ang Pulse Ares. Ikaw ba ang gumawa nito? Oo, sagot ni Adrian habang bahagyang ngumiti. Gawa ito sa perlas ng talaba, nakakakalma ng isip, nakatutulong sa masarap na tulog, at nagbibigay ng proteksyon. Medyo magaspang pa sa ngayon, pero gagawan kita ng mas maganda mamaya. Napangiti si Elise, salamat. Gusto ko ito. Napaluwag ang paghinga ni Adrian. Alam niyang simple lang ang panlasa ni Elise, hindi mahilig sa alahas, lalong hindi sa mga mamahaling palamuti. Pero ngayon, tila tumago sa puso nito ang simpleng Pulse Ares na likha niya. Sa di kalayuan, pasimpleng bomb-ulong si Carmela, hindi naman ginto o jade yan, mga shell lang na walang halaga. Ano bang silbi niyan? Hindi pinansin ni Adrian ang patotsyada. Ayaw niyang malaman ni Elise ang totoo, na kung ibebenta sa mga bihasa sa espiritual na sining ang Pulse Ares na iyon, aabot ang halaga sa mahigit 1 bilyong piso. Matapos maibigay kay Elise ang Pulse Ares, ipinasurir ni Adrian ang anting-anting na pangtaboy ng malas at ang premium na card kay Henry Chin. Samantala, sa tahanan ng mga Chin. Sa gitna ng maluwang na bulwagan, nakaupo si Master Jaime Yuval, matikas, tahimik, pero may bigat ang presensya. Nakatitig lang siya sa tasa ng tsaa sa harap niya habang malamig ang ekspresyon sa mukha. Ang buong biyahe niya patungong Nanjing ay para lamang sa isang layunin, ang talabang naglalaman ng mga Sea Spirit Orbs, mahalagang sangkap para sa kanyang pinapanday na artifact. Ngunit lahat ng plano niya ay pinigilan ni Adrian. Tahimik na nakatayo sa gilid si Riley, may halong pagkamangha at takot. Kilala niya ang reputasyon ni Master Yuval, isang haligi ng Order of the Hidden Flame. Master Yuval, bati ni Henry Chin habang papalapit, napakabihira ng inyong presensya. Ano po ang maipaglilingkod namin? Sumimsim si Jaime ng kanyang tsaa bago sumagot, nakilala ko si Riley sa auction. Inanyayahan niya ako rito upang suriin ang kapalaran ng inyong pamilya.
Napakunot ang noo ni Henry at muntik ng pag-alitan si Riley, pero nang mapagtantong si Jaime Yuval nga ang nasa harap niya, agad siyang natahimik. Kung ganoon po, huwag na kayong mag-atubili, ani Henry. Tahimik na bumantong hininga si Jaime, saka nagsimulang magsalita, 2 taon nang sunod-sunod ang kamalasang sumasapit sa pamilya ninyo. May dugong nabubo noong nakaraang taon, at heto na naman ngayong taon. Isa sa inyong kadugo ang siyang pinagmumulan ng kamalasan. Kung hindi ito maagapan, sa loob ng 6 na buwan, magigiba ang angkan ng mga Qin. Parang bumagsak ang langit sa buong pamilya. Namutla ang ilan, at ang iba'y nag-uunahang sumulyap sa paligid. Mabilis na lumuhad si Henry, nanginginig ang tinig, Master Jaime, tulungan niyo po kami. Tumango si Jaime. May remedyo pa naman. Ngunit ang inyong tahanan ay nababalutan ng isang misteryosong sumpa. Nilalason nito ang inyong feng shui, pinapabilis ang pagbagsak ng inyong swerte. Kung hindi ito maagapan, wala nang matitirang Qin. Nanlaki ang mga mata ni Henry. Isang pangalan lang ang pumasok sa isipan niya, Adrian Laurent. Master Yuval, agad niyang sinabi, ang tanging tumulong sa amin kamakailan ay si Adrian. Naniniwala ako sa kanya. Hindi siya manloloko. Umirap si Jaime. Ang isang magaling na manloloko, madali lang lituhin ang mga walang alam sa lihim na kaalaman. Kung nais mong maniwala sa kanya, wala akong pakialam. Lalong natarante si Henry. Master Yuval, pakiusap, ano po ba ang mali sa mga ginawa niya? Hindi tumugon si Jaime. Sa halip, tinuro niya ang isang mangkok ng tubig, binudburan ng anting-anting, at iniwisik ang ilang patak sa mga mata ni Henry. Sa isang iglap, parang bumaligtad ang mundo ni Henry. Sa harap ng kanyang mga mata, ang buong bahay ay nabalot ng itim na usok. Mga nilalang na tila kaluluwa ng mga patay ang gumagala, bawat miyembro ng pamilya niya ay may nakadikit na malaaninong nilalang, walang mukha, walang buhay. Diyos ko! Bulong ni Henry, nanginginig sa takot. Ngayon ay binuksan ko ang iyong paningin, ani Jaime. Ang inyong angkan ay binabalot ng matinding yin qi. Kung magpapatuloy ito, isang trahedya ang hindi na maiiwasan. Bagsak si Henry sa upuan, nanginginig ang buong katawan. Ano ang dapat naming gawin? Buti na lang at dumating ako sa tamang panahon, sagot ni Jaime. Kumuha siya ng anting-anting at ibinigay sa isang miyembro ng pamilya. Agad itong umilo ng mahina, tila nabawasan ang malas. Sa isang kumpas ng kamay ni Jaime, naglaho ang mga multo. Basang-basa ng pawis, napaluhod si Henry. Master Jaime, kayo ay isang himala. Iligtas ninyo ang aking pamilya. Kahit magkano, babayaran ko. Ang pagliligtas ng buhay ay hindi binabayaran. Ngunit, malamig ang tingin niya kay Henry, kung nagbayad kayo ng milyon-milyon sa isang huwad, hindi ko yan palalampasan. Sumabat si Riley, may apoy sa mga mata, Uncle. Sabi ko naman sa inyo. Si Adrian ay isang peke. Kinuha niya ang pera natin, binigyan tayo ng shell. Dapat natin siyang aidmanda. Ibalik natin ang pera natin. Tahimik lang si Lyra sa likod. Kahit pamayabang at bastos si Adrian, may kung anong bagay sa kanya na hindi maipaliwanag, isang misteryong hindi niya matanggal sa isip. Pinatahimik ni Henry si Riley, sa kabuong galang na nagpasalamat kay Master Yuval. Nang makaalis ang matanda, parang bombang sumabog si Riley sa galit. Uncle! Si Master Jaime ay galing sa Order of the Hidden Flame. Isa siyang tunay na master. Si Adrian. Manloloko. Niloko tayo para sa isang shell. Halos 100 milyon ang ginastos natin para sa isang laruan. Tahimik lang si Henry. Habang sinasabi ni Riley ang lahat ng ito, muling bumabalik sa isip niya ang mga multong nakita niya kanina. Totoo iyon, hindi ilusyon. Hindi rin kalokohan ang sinabi ni Master Yuval. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang isang katulong dala ang isang maliit na pakete. Sa loob ay isang tila ordinaryong anting-anting na may pulang tali. Walang kislap. Walang engranding disenyo. May kasamang maikling tala. Anting-anting na pangtaboy. Ibitin sa bulwagan upang maitaboy ang kasamaan. Adrian. Umirap si Riley, halos sumabog sa galit. Uncle Anote. Ganito ba niya tayo nire-respeto? Ninakawan niya tayo ng milyon-milyon at ito lang ang isinend. Pangkalye lang to. Tayo ang pinagtatawanan niya. Tahimik si Henry habang sinusuri ang anting-anting. Wala siyang makita, wala siyang maramdaman. Ngunit may bahagi sa loob niya na nagsasabing, hintayin mo. Alamin mo ang katotohanan. Ipaimbestiga natin, wika niya sa wakas. Isuot muna ang mga anting-anting ni Master Yuval. Bukas, haharapin ko si Adrian.
Sasama ako. Agad na voluntaryo si Riley. Ngunit mahigpit siyang pinigilan ni Henry. Walang bodyguard. Walang gulo. Ako ang bahala. Ang lamig sa tinig nito ay tila banta, kung totoong ang peke si Adrian, hindi niya ito palalampasan. May lihim na balak si Master Jaime Yuval, isang plano ng paghihiganti. Gusto niyang bawiin ang nawalang talaba at ipatupad ang dominasyon niya sa Nanjang City. Hindi lang iyon. Layunin niyang makalikha ng isang kultong tagasunod na magpapatibay sa kanyang reputasyon bilang pinuno sa metapisika. At sa kanyang mga mata, si Adrian Laurent ang perpektong kasangkapan para sa layuning iyon. Walang kamalay-malay si Adrian sa masalimuot na plano ni Jaime. Abala siya sa paghahanda ng hapunan nang tumawag si Juliet Montroy. Matalim ang tinig nito, panang seryosong babala. Mr. Laurent, bungad ni Juliet, iniimbitahan ka ni Master Jaime Yuval sa isang piging sa tahanan ng pamilyang Dupont. Nandoon ang ilang dalubhasa sa anti-gong sining, feng shui, at metapisika. Tinanong niya kung dadalo ka. Napakunot noo si Adrian. Ang pamilyang Dupont. Sino naman sila? Pinaliwanag ni Juliet, isa silang pamilya mula sa middle class. May dalawang anak na lalaki, sina Gavin at Fred Dupont. Pero bakit sa bahay nila ginaganap ang piging? Tanong ni Adrian, puno ng hinala. Sumagot si Juliet, nahihirapan ang pamilya nitong mga nakaraang buwan. Nabigo ang mga anak sa negosyo, at halos malugi na sila. Humingi ng tulong ang ama nila kay Master Jaime para sa ayos ng feng shui ng bahay. Sandaling tumahimik si Juliet bago idinagdag, ngunit sa palagay ko, hindi iyon ang tunay na dahilan. May mas malalim siyang layunin. Tumawa si Adrian, malamig at puno ng panunokso. Matapos kong agawin ang talaba sa auction, siguradong nangangati siyang makaganti. Bitag ito, at ako ang gustong pain. Isang matatag na ngiti ang gumuhit sa lobby niya. Sige. Pupunta ako. Titingnan natin kung gaano siya kagaling maglaro ng apoy. Natuwa si Juliet sa kanyang sagot. Susunduan kita bukas ng umaga. Kinabukasan, sinundo ni Juliet si Adrian at nagtungo sila sa villa ng pamilyang Dupont, na nakatayo sa gilid ng bundok, isang napakagarbong tahanan na tila palasyo sa gitna ng kalikasan. Ang halaga ng villa ay aabot sa daan-daang milyong piso, at malinaw na nilikha ito upang bigyang aliw ang mga VIP. Sa harap ng isang pavilion sa tabi ng lawa, nakaupo ang 12 ng mga panauhin, mga kilalang personalidad sa larangan ng metapisika. Sa gitna ay si Lionel Dupont, ang patriarka ng pamilya, katabi si Master Jaime Yuval na tila hari sa sarili niyang kaharian. Nandoon din sina Christophe Valmont, ang pinakamayamang tao sa Zhuhai City, at ang kanyang kasamahan na si Marcel Goon. Agad na lumamig ang paligid ng matano ni Lionel si Adrian. Ramdam ang galit sa kanyang tingin, galit na nanggaling sa pagkatalo ng kanyang mga anak sa kamay ng binata. Isang lalaking nasa katamtamang edad ang nagtanong, ito ba ang gumastos ng halos bilyon sa auction? Tumango si Dexter Perrin at mahinahong sumagot, oo. Siya si Mr. Laurent. Napairap si Lionel Dupont, ang tinig ay may halong pangungutya. Ngayon, kahit sino na lang ay tinatawag na master. Pero ang tunay na mga maestro, tulad ni Master Yuval, ay mapagpakumbaba. Hindi ipinagmamayabang ang kakayahan. Tumahimik ang lahat. Hindi naman mali si Lionel, ang simpleng itsura ni Adrian ay malayong magmukhang isang master. Ang ibang naroon ay pawang bihasa na sa metapisika, at hindi nagpakita ng respeto sa binata. Ngunit tumayo si Master Yuval at ngumiti. Mga kaibigan, ang layunin ng pagtitipong ito ay para sa pagkakaibigan at palitan ng kaalaman. Kaya't magbibigay tayo ng pagkakataong masukat ang ating mga kakayahan. Marami ang natuwa, ngunit may halong pagdududa sa kanilang mga mata. Tahimik lamang si Adrian, malamig ang tingin, at walang emosyon. Umupo siya habang pinagmamasdan ang paligid. Nagpatuloy si Lionel, ang kompetisyon ay batay sa metapisika. May 5 larangan, feng shui, pagbabasa ng kapalaran, espiritual na koneksyon, numerolohiya, at espiritual na pagdiagnose. Pumili ng iyong espesyalisasyon, at harapin ang iyong napiling katunggali. Idinagdag pa ni Jaime, ang bawat paligsahan ay may gantimpalang 5 milyon para sa panalo, at 50,000 para sa matatalo. Sagot ng pamilyang Dupont ang lahat. Masayang sumang-ayon ang ilan. Isa itong bihirang pagkakataon para sa mga practitioner na ipakita ang tunay na galing at kumita ng salapi, ngunit higit pa roon, ito'y isang larangan ng karangalan. Ngunit habang pinagmamasdan ni Adrian si Jaime, agad niyang nahinuha ang tunay nitong layunin. Gusto niyang ipahiya ako, bulong niya sa sarili.
At muling kunin ang kapangyarihan sa harap ng lahat. Ngunit hindi pa tapos si Leonel. Tumindig ito, ang boses ay umalangaw-ngaw. Ngunit hindi lang pera ang gantimpala. Ang sinumang magwawagi ay maaaring pumili pera o isang bagay mula sa natalo. Nagbulungan ang mga panauhin, may ilang napalunok sa kaba. At muling nagsalita si Jaime, ang huling magwawagi ay kikilalaning pinakamataas na pantas sa metapisikal na mundo ng Nanjang. Siya ang magiging tagapayo sa lahat, mula negosyo hanggang sa buhay at kamatayan. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa pavilion, kasunod ang sabay-sabay na bulungan ng mga panauhin. Ramdam ng lahat, ito ay hindi ordinaryong pagtitipon. Isa itong kudeta ni Master Yuval upang sakupin ang buong metapisikal na komunidad. May ilan nang umalma, kita sa kanilang mga mukha ang pagtutol. Hindi ito patas. Sigaw ng isa. Pinapabore nito si Master Yuval. Pero para kay Adrian, malinaw ang lahat, isa itong digmaan. At handa siyang lumaban. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in the Skies.